Sa video na ito, matutuklasan mo ang isang bagay na maaaring ganap na magbago sa paraan ng iyong pagtulog, sa pakiramdam ng iyong katawan tuwing gabi, at sa paraan ng iyong paggising tuwing umaga matapos ang edad na 60. Ngayon, ilalantad natin ang 5 pinakamasamang pampalasa na hindi mo kailanman dapat kainin sa gabi, lalo na kung ikaw ay lampas 60 taong gulang. Hindi ito basta opinyon lamang. Ito ay mga babala na sinusuportahan ng mga doktor, nutrisyonista, at eksperto sa kalusugan ng bituka na nag-aral kung paano iba ang reaksyon ng tumatandang katawan sa pagkain sa gabi. Kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang sa pinakadulo dahil ang huling pampalasa sa listahang ito ang pinakamapanganib sa lahat. Isa itong pampalasa na marami pa ring seniors ang iniinom o kinakain halos gabi-gabi, sa paniniwalang ito ay malusog. Ngunit palihim nitong sinisira ang tulog, iniirita ang puso, nagpapataas ng blood pressure, at sumisira sa digestion ng walang agarang babala. Kapag hindi mo pinanood ang dulo ng video na ito, maaari mong makaligtaan ang isang mahalagang detalye na maaaring magprotekta sa iyong kalusugan. Kung ikaw ay pagod na sa paggising na may kabag, hapdi sa dibdib, panghihina ng katawan, hindi mahimbing na tulog, o hindi maipaliwanag na pagod ang video na ito ay ginawa para sa iyo. Ang kinakain mo sa gabi matapos ang edad na 60 ay may malakas na epekto sa iyong utak, puso, tiyan, at maging sa iyong memorya. Isang maling pampalasa sa maling oras ay maaaring nakawin ang iyong tulog, at sa paglipas ng panahon, nakawin ang iyong kalusugan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong marinig ka. Mag-comment ngayon at sabihin kung saan ka nanonood. Bansa at lungsod. Tignan natin kung gaano karaming tao sa iba't ibang panig ng mundo ang seryosong inaalagaan ang kanilang kalusugan ngayon. At kung talagang mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan matapos ang edad na 60, huwag mo itong panoorin ng basta-basta lamang. Mag-subscribe ngayon sa channel na Gintong Sustansya, dahil ang bawat video dito ay idinisenyo upang tulungan kang mabuhay ng mas mahaba, matulog ng mas mahimbing, at maging mas malakas, natural. I-click din ang thumbs up para mas maraming tao ang maabot ng mensaheng ito na lubos ding nangangailangan nito. Sa buong video na ito, hihikayatin kitang makipag-interact dahil hindi lang ito impormasyon, ito ay usapan tungkol sa iyong buhay, sa iyong katawan, at sa iyong kinabukasan. Kapag may bahagi na tumama sa iyo, magsalita ka sa comments. Kung sumasang-ayon ka sa sinasabi, mag-type ng laya. Ang iyong pakikilahok ay tumutulong para mas kumalat ang mensaheng ito, at ipinapakita rin ito na inaako mo ang responsibilidad para sa iyong kalusugan. Huwag mag-skip. Huwag isipin na alam mo na ito. Maraming taong lampas 60 ang hindi namamalayang sinisira ang kanilang katawan gabi-gabi dahil walang nagsabi sa kanila ng katotohanan tungkol sa pampalasa at tamang oras ng pagkain. Ngayon, magbabago na yon. Manatili ka hanggang dulo dahil ang iyong matututuhan ay maaaring magprotekta sa iyong tulog, sa iyong puso, at sa iyong kapayapaan ng isip simula ngayong gabi. Pagkatapos ng edad na 60, hindi na gumagana ang iyong katawan tulad ng dati, at ito ay isang bagay na ayaw marinig ng marami, pero ito ang katotohanan. Kung sang-ayon ka rito, mag-drop ng laya sa comment section. Ang pagtanda ay nagbabago kung paano tumutugon ang iyong tiyan, atay, bituka, at nervous system sa pagkain, lalo na sa gabi. Ang mga pagkain na kaya mong tiisin noong 30 o 40 ka pa lamang ay maaari na ngayong magdulot ng matinding discomfort, tahimik na pamamaga, at pamatagalang pinsala. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang digestive system. Ipinaliwanag ng mga doktor at eksperto sa nutrisyon na natural na bumababa ang produksyon ng stomach acid matapos ang edad na 60. Ibig sabihin, mas matagal na nanatili ang pagkain sa tiyan, mas madaling mag-ferment, at mas mahirap tunawin. Kapag malalakas na pampalasa ang kinain sa gabi, lalo nitong pinipilit ang sistemang mabagal na ang takbo. Sa halip na makatulong sa digestion, iniirita nito ang lining ng tiyan at nagdudulot ng acid reflux, gas, at kabag habang ikaw ay natutulog. Nagbabago rin ang kakayahan ng atay habang tayo ay tumatanda. Ayon sa mga espesyalista sa metabolic health,
ang atay ang responsable sa pag-detox ng mga kinain habang ikaw ay nagpapahinga. Ngunit kapag may pampalasa sa gabi, napipilitang magtrabaho ang atay ng sobra sa oras na dapat ay nag-aayos at naglilinis ito ng katawan. Ang dagdag na pabigat na ito ay maaaring magdulot ng pamamaga, mahinang kalidad ng tulog, at pagod kinabukasan. Nagiging mas sensitibo rin ang nervous system matapos ang edad na 60. Maraming pampalasa ang kumikilos bilang natural stimulants, pinapataas ang init ng katawan, tibok ng puso, at alertness. Sa gabi, ang katawan ay dapat kumalma, magbaba ng cortisol, at maglabas ng melatonin, ang hormone na responsable sa malalim at nagpapagaling na tulog. Ang maaanghang at matapang na pampalasa ay nakakasagabal sa prosesong ito. Sa halip na magpahinga, nanatili ang katawan sa banayad na estado ng stress. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong lampas 60 ang nakakaranas ng mga sintomas na hindi nila maipaliwanag, pagkagising sa kalagitnaan ng gabi, mabilis na tibok ng puso, pagpapawis, hindi komportableng pakiramdam sa dibdib, o hindi mapakaling pagtulog. Hindi ito palaging stress o edad lamang. Kadalasan, ito ay dahil sa kinain mo sa hapunan. Paulit-ulit na nagbababala ang mga eksperto mula sa mga institusyon, tulad ng Harvard Health, at mga nangungunang integrative doctors na mas nagiging mahalaga ang timing kaysa dami ng pagkain matapos ang edad na 60. Ang maliit na dami ng maling pampalasa sa gabi ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala kaysa sa mas maraming dami nito sa araw. Kung pamilyar ito sa iyo, mag-comment ng yes para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Hindi ito tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa kamalayan. Kapag naunawaan mo kung paano iba na ang reaksyon ng tumatandang katawan, nababalik sa iyo ang kontrol. At sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung ano mismo ang dapat iwasan sa gabi upang maprotektahan ang iyong tulog, digestion, at pangkalahatang kalusugan. Ang siling labuyo o chili pepper ang unang pampalasa na dapat mong seryosong pag-isipang iwasan sa gabi matapos ang edad na 60. Kung mahilig ka sa maanghang na pagkain, mag-drop ng emoji o sa comments dahil tiyak na tatama ito sa iyo. Madalas pinupuri ang sili dahil sa kakayahan nitong pabilisin ang metabolismo at pagandahin ang sirkulasyon ng dugo. Ngunit ang hindi sinasabi sa karamihan ay ang mga benepisyong ito ay nagiging mapanganib kapag kinain sa gabi, lalo na sa tumatandang katawan. Ang sili ay may taglay na makapangyarihang compound na tinatawag na capsaicin. Ayon sa mga gastroenterologist at sleep specialists, pinapagana ng capsaicin ang nervous system, pinapataas ang init ng katawan, at pinadadami ang stomach acid. Sa araw, kayang-kaya itong i-handle ng katawan. Ngunit sa gabi, nagiging problema ito. Dapat ay bumababa ang init ng katawan sa gabi upang makapasok sa malalim na tulog. Kabaligtaran ang ginagawa ng sili, pinapainit ka nito mula sa loob. Pagkatapos ng edad na 60, natural na humihina ang lower esophageal sphincter, ang muscle na pumipigil sa pag-akyat ng asido mula sa tiyan. Kapag kumain ka ng sili sa gabi, ang sobrang asido kasama ang huminang harang na ito ay nagdudulot ng acid reflux. Ito ang dahilan kung bakit maraming seniors ang nagigising bandang alas negatibo 1 hanggang alas negatibo 3 ng madaling araw na may hapdi sa dibdib, maasim na lasa sa bibig, pag-ubo, o pakiramdam na may nakabara sa lalamunan. Kung naranasan mo na ito, ang sili ang maaaring nakatagong sanhi. Pinapabilis din ng sili ang tibok ng puso at daloy ng dugo. Nagbababala ang mga cardiologist na sa mga nakatatanda, ang ganitong stimulation ay maaaring maramdaman bilang pagkabalisa, palpitations, o paninikip ng dibdib habang natutulog. Maraming tao ang iniisip na stress o problema sa puso ito, ngunit sa totoo lang, pampalasa lang ang kinain nila sa hapunan. Kung nakaranas ka ng matulog ng maayos ngunit nagising na balisa o nanginginig, mag-comment ng kung pamilyar ito sa iyo. Isa pang madalas na hindi napapansin ay ang kalidad ng tulog. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang maanghang na pagkain ay nagpapababa ng feel sleep, ang yugto ng tulog na responsable sa memorya, emosyonal na balanse, at pag-aayos ng utak. Maaari kang matulog ng 7 o 8 oras, ngunit magigising ka pa ring pagod.
Iyan ay hindi tunay na pahinga, kundi istorbong tulog dahil sa panloob na stimulation. Hindi masama ang sili. May tamang oras at tamang dami lamang ito. Pagkatapos ng edad na 60, ang gabi ay hindi na ang tamang oras. Kung nais mo ng mas mahimbing na tulog, mas kalmadong digestion, at mas pantay na tibok ng puso, iwasan ang sili sa gabi. Kung nabuksan nito ang iyong isipan, mag-drop ng via sa comments, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas marami pang health truths na madalas walang oras ipaliwanag ng doktor. Ang black pepper o paminta ay isa sa pinakakaraniwang ginagamit na pampalasa sa buong mundo, at dahil ito ay mukhang banayad at pamilyar, halos walang nagdududa rito. Kung halos araw-araw kang gumagamit ng paminta, mag-drop ng via sa comments, dahil mas malaki ang epekto nito sa iyo kaysa sa inaakala mo, lalo na sa gabi matapos ang edad na 60. Ang paminta ay may compound na tinatawag na piperine. Ayon sa mga eksperto sa digestion at sa mga pag-aaral sa modernong nutrisyon at tradisyonal na medisina, pinapataas ng piperine ang stomach acid at pinasisigla ang digestive tract. Sa araw, nakakatulong ito sa pagtunaw ng pagkain. Ngunit sa gabi, kung kailan natural na bumabagal ang digestion, nagiging pabigat ito sa halip na tulong. Pagkatapos ng edad na 60, bumababa ang produksyon ng digestive enzymes at mas tumatagal ang paglabas ng pagkain mula sa tiyan. Kapag may paminta ang hapunan, naiirita ang lining ng tiyan at lalo pang bumabagal ang digestion. Ang pagkain ay nanatili ng mas matagal sa tiyan na nagdudulot ng fermentation. Ito ang sanhi ng kabag sa gabi, paninikip ng tiyan, sobrang hangin, at hindi komportableng pakiramdam na pumipigil sa iyo na makatulog ng maayos. Maraming nakatatanda ang nagrereklamo na nagigising silang mabigat o masikip ang tiyan, kahit kaunti lang ang kinain. Madalas marinig ng mga doktor ang ganitong reklamo, hindi naman ako kumakain ng marami sa gabi, pero hindi pa rin ako komportable. Ang madalas na hindi natatanong ay ang panimpla. Mukhang inosente ang paminta, ngunit sa gabi, palihim nitong iniirita ang sensitibong digestive system. Pinapalala rin ng paminta ang acid reflux. Dahil pinapataas nito ang stomach acid, mas tumataas ang posibilidad na umakyat ang asido kapag ikaw ay nakahiga. Ito ay nagdudulot ng hapdi sa dibdib, iritasyon sa lalamunan, at paulit-ulit na pag-ubo sa gabi. Kung nagigising ka na paulit-ulit na naglilinis ng lalamunan o may banayad na hapdi sa dibdib, mag-comment ng laya kung ikaw ito. Ayon sa mga Ayurvedic at gut health specialists, ang paminta ay itinuturing na pampalasa na mainit at nakaka-stimulate. Pagkatapos ng edad na 60, mas nagiging sensitibo ang katawan sa mga ganitong epekto. Ang dating nakakatulong sa digestion ay nagiging sagabal na sa tulog at pagre-recover ng katawan. Ito ang dahilan kung bakit inirekomenda ng maraming eksperto na bawasan o iwasan ang paminta sa hapunan ng mga seniors. Hindi mo kailangang tuluyang itigil ang paminta. Ang susi ay tamang oras. Gamitin ito mas maaga sa araw, kung kailan kaya pa itong i-handle ng iyong katawan. Kung nagulat ka sa impormasyong ito, mag-drop ng via sa comments, ay click ang thumbs up, at manatili sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod na mga pampalasa sa listahang ito ay mas madalas pang hindi nauunawaan ng karamihan. Ang bawang ay isa sa pinakaiginagalang at pinagkakatiwalaang pagkain sa buong mundo. Maraming tao ang naniniwala na kapag ang isang bagay ay natural at malusog, maaari itong kainin anumang oras. Kung minsan mo nang naisip ito, mag-drop ng maya sa comments, dahil pagkatapos ng edad na 60, ang bawang sa gabi ay maaaring tahimik na gumana laban sa iyo sa halip na tumulong. Ang bawang ay makapangyarihang gamot. Sumasang-ayon ang mga doktor at eksperto sa nutrisyon na ang bawang ay nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, sumusuporta sa kalusugan ng puso, at tumutulong laban sa impeksyon. Ngunit ang hindi sinasabi sa karamihan ay ang bawang ay lubhang nakaka-stimulate ng digestive system. Pinapataas nito ang stomach acid, pinapababa ang lapot ng dugo, at pinapataas ang init ng katawan. Sa gabi, kung kailan ang katawan ay dapat bumagal at mag-ayos ng sarili, pinipilit ng bawang na manatiling aktibo ang katawan.
Pagkatapos ng edad na 60, mas nagiging sensitibo ang lining ng tiyan. Ang pagkain ng maraming bawang sa hapunan ay maaaring makairita sa lining na ito, na nagdudulot ng hapdi, pananakit ng tiyan, at acid reflux kapag ikaw ay nakahiga na. Maraming seniors ang nagigising sa kalagitnaan ng gabi na may hindi komportableng pakiramdam sa dibdib o itaas na bahagi ng tiyan, at hindi nila namamalayan na ang bawang na kinain ilang oras na ang nakalipas ay patuloy pa ring nagdudulot ng iritasyon. Nakakaapekto rin ang bawang sa cardiovascular system. Nagbababala ang mga cardiologist na dahil pinapaganda ng bawang ang daloy ng dugo at bahagyang nagpapababa ng blood pressure, ang pagkain ng maraming bawang sa gabi ay maaaring magdulot ng pagkahilo, palpitations, o mabilis na tibok ng puso habang natutulog, lalo na sa mga taong umiinom na ng gamot sa alta presyon o blood thinners. Kung ikaw ay may iniinom na gamot at patuloy pa rin kumakain ng maraming bawang sa hapunan, mag-comment ng laya kung walang nagbabala sa iyo tungkol dito. Isa pang problema ay ang istorbo sa tulog. Pinapataas ng bawang ang metabolic activity ng katawan. Dahil dito, nahihirapan ang katawan na pumasok sa malalim na tulog. Maaari kang makatulog agad, ngunit madalas kang magising, nakakaramdam ng init, pagkabalisa, o hindi mapakali. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa chronic sleep deprivation na nakakaapekto sa memorya, resistensya, at emosyonal na kalusugan. Matagal nang nagbabala ang mga tradisyonal na sistema ng medisina tulad ng Ayurveda laban sa pagkain ng malalakas at maaanghang na pagkain tulad ng bawang sa gabi, lalo na para sa mga nakatatanda. Ngayon, pinapatunayan na ng modernong pananaliksik ang matagal ng alam ng sinaunang karunungan, kasing halaga ng nutrisyon ang tamang oras. Hindi kalaban ang bawang. Ngunit hindi ito dapat kainin ng marami sa gabi pagkatapos ng edad na 60. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, mag-drop ng laya sa comments, i-click ang thumbs up, at siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya. Dahil ang susunod na mga pampalasa sa listahang ito ay mas lalo pang hindi nauunawaan at maaaring mas mapanganib sa gabi. Ang luya, ginger, ay isa sa pinakapinagkakatiwalaang remedyo ng mga nakatatanda, lalo na para sa digestion, pananakit ng kasukasuan, at sipon. Maraming tao ang umiinom ng salabat o kumakain ng may luya sa gabi sa paniniwalang makakatulong ito sa mas maayos na tulog. Kung ginagawa mo ito, mag-drop ng laya sa comments, dahil isa ito sa pinakamaling nakagawiang ginagawa pagkatapos ng edad na 60. Ang luya ay napakalakas. Ayon sa tradisyonal na medisina at modernong pananaliksik, pinasisigla ng luya ang sirkulasyon, pinapataas ang init ng katawan, at ina-activate ang nervous system. Ang mga epektong ito ay kapaki-pakinabang sa umaga o hapon. Ngunit sa gabi, sumasalungat ito sa natural na ritmo ng katawan. Dapat ay bumababa ang init, bumabagal ang sistema, at naghahanda ang katawan sa pahinga. Itinutulak ng luya ang katawan sa kabaligtarang direksyon. Pagkatapos ng edad na 60, mas nagiging sensitibo ang katawan sa mga stimulant, kahit pa ito ay natural. Ang pag-inom ng salabat sa gabi ay maaaring makaramdam kaagad ng ginhawa, ngunit pagkalipas ng ilang oras ay maaari itong magdulot ng hindi mapakaling pakiramdam, mababaw na tulog, o madalas na paggising. Maraming seniors ang nagrereklamo na antok sila pero hindi lubusang makapagpahinga. Kung naranasan mo na ang inaantok ngunit parang unwired ang pakiramdam, mag-comment ng laya kung pamilyar ito sa iyo. Nakakaapekto rin ang luya sa puso at sirkulasyon. Sa pagpapabilis ng daloy ng dugo, bahagyang tumataas ang tibok ng puso. Sa mga nakatatanda, ito ay maaaring maramdaman bilang palpitations, panloob na init, o pagkabalisa sa gabi. Madalas itong napagkakamalang stress o natural na problema sa pagtulog dahil sa edad, ngunit ang tunay na sanhi ay ang luya na kinain o ininom ng mas maaga. Isa pang madalas hindi napapansin ay ang night sweats at hot flashes. Ang luya ay itinuturing na mainit o yang-i na pampalasa sa traditional Chinese medicine. Para sa mga seniors, lalo na sa mga madaling makaramdam ng init, ang luya sa gabi ay maaaring magdulot ng sobrang init ng katawan, pagpapawis, at hindi komportableng pakiramdam na sumisira sa tulog.
Sa digestion, pinasisigla ng luya ang aktibidad ng tiyan. Habang nakakatulong ito sa araw, sa gabi ay pinipigilan nitong makapagpahinga ang digestive system. Nagdudulot ito ng kabag, banayad na pagduduwal, o paninikip ng tiyan na nagpapahirap sa malalim na tulog. Hindi masama ang luya. Ngunit mali ang oras ng pagkain nito. Kung nais mo ang benepisyo ng luya, inumin o kainin ito ng mas maaga sa araw. Pagkatapos ng edad na 60, ang luya sa gabi ay tahimik na nagnanakaw ng kalidad ng iyong tulog. Kung nabuksan nito ang iyong isipan, mag-drop ng via sa comments, ay click ang thumbs up, at manatiling konektado sa gintong sustansya, dahil ang susunod na pampalasa ang pinakamapanganib sa listahang ito. Ang cayenne pepper ang pinakamapanganib na pampalasa na maaaring kainin sa gabi matapos ang edad na 60 at hindi ito pagmamalabis. Kung patuloy ka pa rin kumakain ng cayenne sa gabi, mag-drop ng via sa comments, dahil ang bahaging ito ay maaaring magprotekta sa iyong kalusugan simula ngayong gabi. Ang cayenne pepper ay napaka-concentrated. Kahit kaunting dami lamang ay may mataas na antas ng capsaicin, na malakas na nagpapasigla sa nervous system. Ayon sa mga cardiologist at eksperto sa digestive health, mabilis na pinapataas ng cayenne ang tibok ng puso, daloy ng dugo, at init ng katawan. Sa mas batang katawan, maaari itong magbigay ng enerhiya. Ngunit sa tumatandang katawan, lalo na sa gabi, nagiging sobrang bigat at mapanganib ito. Pagkatapos ng edad na 60, mas nagiging sensitibo ang puso at mga ugat ng dugo sa biglaang stimulation. Ang cayenne ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood pressure sa gabi, palpitations, at paninikip o hindi komportableng pakiramdam sa dibdib. Maraming seniors ang nagigising na may takot, iniisip na may problema sila sa puso, gayong ang tunay na sanhi ay ang maaanghang na pagkain na kinain ilang oras na ang nakalipas. Kung naranasan mo na ito, mag-comment ng yes para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Lubhang nakakairita rin ang cayenne sa digestive system. Nagbababala ang mga gastroenterologist na maaari nitong pamamagain ang lining ng tiyan at palalain ang acid reflux, lalo na kapag ikaw ay nakahiga. Ito ay nagdudulot ng matinding hapdi, pagduduwal, pag-ubo, at iritasyon sa lalamunan sa kalagitnaan ng gabi. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na exposure ay maaaring makasira sa lining ng bituka at magpalala ng pamamaga sa buong katawan. Isa pang seryosong problema ay ang pagkagambala sa tulog. Pinapanatili ng cayenne ang nervous system sa alert mode. Hinahadlangan nito ang paglabas ng melatonin, ang hormone na responsable sa malalim at nagpapagaling na tulog. Maaari kang makatulog dahil sa sobrang pagod, ngunit hindi kailanman ganap na nakaka-relax ang katawan. Ang resulta ay mahinang kalidad ng tulog, pagod sa umaga, brain fog, at mahinang resistensya. Paulit-ulit na ipinapayo ng mga eksperto mula sa mga institusyon, tulad ng Harvard at Cleveland Clinic na ang mga nakatatanda ay umiwas sa malalakas na stimulants sa gabi, kahit pa natural ang mga ito. Nangunguna ang cayenne sa listahang ito ng babala. Ito ay sobrang agresibo para sa tumatandang katawan sa oras ng pahinga. Hindi ang cayenne pepper ay pampalasa para sa gabi. Pagkatapos ng edad na 60, dapat itong iwasan ng tuluyan sa gabi. Kung nagulat ka sa mensaheng ito, mag-drop ng like sa comments, ay click ang thumbs up, at siguraduhing nakasubscribe ka sa gintong sustansya. Dahil ang susunod mong matututuhan ay magpapaliwanag kung bakit ang mga pampalasang ito ay nagdudulot ng pangmatagalang pinsala kapag kinakain sa gabi. Maraming tao ang minamaliit ang kapangyarihan ng tulog, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Kung pinahahalagahan mo ang iyong tulog at kalusugan, ay click ang thumbs up ngayon, dahil ang susunod mong maririnig ay napakahalaga. Ang mahinang tulog ay hindi lamang tungkol sa pagod kinabukasan. Unti-unti nitong sinisira ang katawan sa mga paraang hindi agad iniugnay ng karamihan sa kanilang kinakain sa gabi. Pagkatapos ng edad na 60, ang tulog ang nagiging pinakamahalagang kasangkapan ng katawan sa paggaling. Ito ang oras kung kailan nililinis ng utak ang mga lason, nagpapahinga ang puso mula sa stress ng araw, nagre-reset ang immune system, at nag-aayos ang mga selula.
Kapag paulit-ulit na napuputol ang tulog gabi-gabi, ang mga prosesong ito ay napipigilan. Nagbababala ang mga doktor na ang chronic poor sleep ay nagpapabilis ng pagtanda at nagpapataas ng panganib ng malulubhang sakit. Ipinapakita ng mga pag-aaral ng mga sleep specialists na ang istorbong tulog ay may kaugnayan sa memory loss, pagkalito, mahinang resistensya, mataas na blood pressure, insulin resistance, at mas mabilis na paghina ng kakayahang mag-isip. Maraming seniors ang inaakalang normal na bahagi lamang ito ng pagtanda. Sa totoo lang, ang mahinang tulog ang madalas na tahimik na ugat ng mga problemang ito. At isa sa pinakamalalaking sanhi ng pagkasira ng tulog ay ang stimulasyon mula sa pagkain sa gabi, lalo na mula sa mga pampalasa. Ang mga pampalasang nagpapataas ng init ng katawan, tibok ng puso, o aktibidad ng tiyan ay pinipilit ang katawan na manatiling alerto sa oras na dapat ay nagpapahinga ito. Kahit ikaw ay natutulog, ang mga internal system mo ay nakikipaglaban sa stimulasyon sa halip na nag-aayos ng pinsala. Ito ang dahilan ng mababaw na tulog, madalas na paggising, matingkad na panaginip, at matinding pagod sa umaga. Kung nagigising ka na parang hindi ka kailanman tunay na nagpahinga, mag-comment ng laya kung ito ang nararanasan mo. Isa pang panganib ay ang pamamaga, inflammation. Ang tulog ang oras kung kailan binabawasan ang inflammation. Kapag napuputol ang tulog, tumataas at kumakalat ang inflammation sa buong katawan. Ito ay nag-aambag sa pananakit ng kasukasuan, sakit sa puso, problema sa digestion, at brain fog. Ang mga pampalasa sa gabi ay tahimik na nagpapakain sa prosesong ito nang walang agarang babala. Binibigyang diin ng mga doktor na ang mga seniors ay mas nangangailangan ng malalim at tuloy-tuloy na tulog kaysa sa mga mas bata, dahil mas mabagal ang recovery habang tumatanda. Isang masamang gawin na inuulit gabi-gabi, tulad ng pagkain ng stimulating na pampalasa, ay maaaring sirain ang benepisyo ng isang malusog na pamumuhay. Ito ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang kinakain mo sa gabi kaysa sa kinakain mo sa araw matapos ang edad na 60. Ang tulog ay hindi opsyonal. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng katawan. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, mag-drop ng laya sa comments at manatili sa gintong sustansya dahil ang pag-unawa sa koneksyong ito ay makakatulong sa iyong maprotektahan ang iyong kalusugan sa mga darating na taon. Ngayon na alam mo na kung aling mga pampalasa ang dapat iwasan sa gabi, ang susunod na tanong ay pantay na mahalaga, ano ang ligtas na gamitin bilang pamalit? Kung gusto mo ng mas malusog na gabi at mas mahimbing na tulog, mag-drop ng via sa comments dahil ang bahaging ito ay nagbibigay ng praktikal na gabay na maaari mong simulan ngayong gabi. Ayon sa mga nutrisyonista, integrative doctors, at eksperto sa tradisyonal na medisina, ang pagkain sa gabi ay dapat nagpapakalma sa katawan, hindi nagpapasigla. Pagkatapos ng edad na 60, ang layunin ay suportahan ang mahinahong digestion, bawasan ang pamamaga, at tulungan ang nervous system na mag-relax. Ibig sabihin, pumili ng mga pampalasa na nakakapagpakalma kaysa nagpapasigla. Turmeric, luyang dilaw, kapag ginamit ng kaunti, ay isa sa pinakaligtas na opsyon. Ipinaliwanag ng mga eksperto na tinutulungan ng turmeric ang kontrol ng pamamaga at kalusugan ng kasukasuan nang hindi pinapasigla ang nervous system. Sa gabi, dapat itong gamitin ng kaunti at mas mainam na lutuin kaysa kainin ng hilaw. Maraming seniors ang nakapapansin ng mas kaunting paninigas ng kasukasuan at mas maayos na paggalaw sa umaga kapag tama ang paggamit ng turmeric. Cinnamon, kanela, sa maliit na dami ay isa ring mahinahong opsyon. Tinutulungan nito ang pagsasaayos ng blood sugar, na mahalaga sa gabi upang maiwasan ang biglaang pagbaba o pagtaas na pwedeng magising ka sa tulog. Ngunit tandaan, moderasyon ang susi. Kapag sobra ang cinnamon, maaari itong magpasigla kaya kaunti lang ang sapat. Fennel, buntot ng anis, ay lubos na inirekomenda ng mga digestive specialists. Pinapababa nito ang gas, kabag, at hindi komportableng pakiramdam sa tiyan nang hindi pinapataas ang asido. Kaya't madalas na inirekomenda ang fennel tea para sa digestion sa gabi. Pinapakalma nito ang bituka at tumutulong sa mas maayos na tulog.
Coriander, kulantro, ay isa pang nakakapagpakalma na pampalasa. Ayon sa mga eksperto, bahagyang pinapalamig nito ang katawan at tinutulungan ang digestion nang hindi naiinis ang tiyan. Ito ay lalo na kapaki-pakinabang para sa mga seniors na madaling mainitan sa gabi o nakakaranas ng mild acid reflux. Ang mga pampalasang ito ay sumusuporta sa natural na ritmo ng katawan sa gabi kaysa sumasalungat dito. Pinapabuti nila ang digestion, binabawasan ang pamamaga, at tinutulungan ang katawan na magbaba ng bilis at maghanda para sa pahinga. Kung natatakot kang maglagay ng panimpla sa gabi, tandaan, hindi ito tungkol sa ganap na pag-iwas sa pampalasa, kundi sa pagpili ng tamang mga pampalasa. Kung gusto mo ng buong video na nagpapaliwanag ng pinakamahusay na pampalasa para kainin sa gabi pagkatapos ng 60, comment next video para malaman namin kung ano ang gagawin namin para sa iyo. At huwag kalimutang i-like ang video na ito at manatiling nakasubscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod na bahagi ay nagpapaliwanag ng pinakamalaking pagkakamali ng mga seniors tungkol sa malusog na pagkain sa gabi. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga seniors ay ang paniniwala na, kung malusog, pwede kong kainin kahit kailan. Kung sumasang-ayon ka dito, mag-drop ng like sa comments, dahil ang mindset na ito ay tahimik na sumisira sa iyong tulog, digestion, at pangkalahatang kalusugan pagkatapos ng 60. Maraming tao ang iniisip na ang mga pampalasa tulad ng sili, paminta, bawang, o luya ay maganda para sa iyo, kaya hindi mahalaga kung kailan mo ito kinakain. Ito ay lubos na mali. Sumasang-ayon ang mga eksperto, mula gastroenterologists hanggang sleep specialists, na kasing halaga ng timing ang pagkain tulad ng uri nito, lalo na para sa mga nakatatanda. May natural na ritmo ang katawan, at pagkatapos ng 60, mas delikado ang ritmo na ito. Ang pagkain ng mga pampalasa na nagpapasigla sa gabi ay pinipilit ang katawan na magtrabaho, habang dapat itong nagpapahinga, na nagdudulot ng istorbong tulog, acid reflux, kabag, palpitations, at pagtaas ng pamamaga. Ang katotohanan, hindi na tulad ng dati ang katawan mo noong 30 o 40 ka. Bumagal ang metabolismo, mas mabagal ang pagproseso ng pagkain ng atay, mas sensitibo ang tiyan, kahit bumaba ang produksyon ng asido, at mas reactive ang nervous system. Ibig sabihin, ang isang pampalasa na dati ay inosente, maaari na ngayong magdulot ng hindi komportable, makagambala sa malalim na tulog, o magpahirap sa puso. Maraming seniors ang nagrereklamo na nagigising silang pagod, kabado, o may kabag, ngunit patuloy pa rin nilang kinakain ang mga stimulating na pampalasa sa gabi. Patuloy ang cycle dahil iniisip nila na normal na pagtanda ito, hindi nila alam na isang simpleng pagbabago sa timing ay kayang baguhin kung paano sila gumising araw-araw. Ang pinakamahalagang takeaway, hindi lang kung ano ang kinakain mo, kundi kung kailan mo ito kinakain. Ang pagkain ng maling pampalasa sa gabi ay parang pinapapasok mo ang katawan sa marathon habang sinusubukan mong matulog. Sa paglipas ng panahon, ang piling epekto nito ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan, mula sa chronic inflammation hanggang sa stress sa cardiovascular system. Kung naintindihan mo ito, mag-drop ng like sa comments. Ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa sa pagkakamaling ito. At huwag kalimutang i-hit ang thumbs up at manatiling nakasubscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod na bahagi ay personal na mensahe para sa iyo, isang mensahe na tatalim at tatama sa iyong kalusugan pagkatapos ng 60. Ito ay isang personal na mensahe para sa iyo, at gusto kong talagang pakinggan mo ito, dahil nagmumula ito sa isang lugar ng malasakit. Pagkatapos ng edad na 60, ang iyong kalusugan ay hindi dapat ipagwalang bahala. Bawat pagpili mo, lalo na sa gabi, ay may direktang epekto sa pakiramdam mo, sa iyong tulog, at sa paggaling ng iyong katawan habang nagpapahinga ka. Kung tumimo ito sa iyo, mag-drop ng like sa comments, dahil panahon na para seryosohin mo ang iyong kalusugan. Karapat-dapat ka sa higit pa sa simpleng pag-survive araw-araw. Karapat-dapat ka sa mapayapa at nakapagpapagaling na tulog, komportableng digestion, malakas na puso, malinaw na isip, at sapat na enerhiya para lubos na ma-enjoy ang buhay mo. Ngunit walang nangyayari ito ng aksidente.
Ang katawan mo ay nakasalalay sa mga pagpili mo, kung ano ang kinakain mo, kailan mo ito kinakain, at paano mo inaalagaan ang sarili mo sa gabi. Ang pagpili ng maling pampalasa o pagkain sa hating gabi ay tahimik na maaaring sirain ang lahat ng pinaghirapan mo para manatiling malusog. Maraming seniors ang naiinis o nalilito kapag nagigising silang pagod, may kabag, o may mabilis na tibok ng puso, kahit na namumuhay sila ng malusog na pamumuhay. Ang katotohanan, hindi lamang ito tungkol sa ehersisyo, supplements, o malusog na pagkain sa araw. Ang gawi sa gabi, lalo na ang mga pampalasa na kinokonsumo mo, ay tahimik na nakakaistorbo sa proseso ng paggaling ng katawan, kaya nagigising kang pagod at stressed nang hindi mo alam kung bakit. Ito ang dahilan kung bakit bawat payo sa video na ito ay mahalaga. Hindi lang ito teorya, ito ay tungkol sa mga tunay at praktikal na hakbang na maaari mong gawin ngayong gabi upang mapabuti ang tulog mo, maprotektahan ang puso, suportahan ang digestion, at bawasan ang pamamaga. Maaari kang magsimula sa maliit sa pagbabago ng isang pampalasa o isang gawi sa pagkain, at maaaring malaki ang epekto ng resulta. Kung naramdaman mo na mahalaga ang mensaheng ito para sa buhay at kalusugan mo, mag-drop ng laya sa comments. Ibahagi ang iyong saloobin at ipaalam sa amin kung saan ka nanonood, dahil ito ay isang komunidad ng mga seniors na gustong kontrolin ang kanilang kalusugan ng sama-sama. Tandaan, hindi ka powerless. Maaari mong baguhin kung paano tumutugon ang katawan mo, kung gaano ka mahimbing matulog, at kung gaano kaigting ang enerhiya mo sa umaga. Nagsisimula ito sa kamalayan at nagsisimula ngayong gabi. I-click ang thumbs up, siguraduhin nakasubscribe sa gintong sustansya, at mag-commit na bigyan ang katawan mo ng tunay na pangangalaga. Karapat-dapat ka sa effort na ito, at pasasalamatan ka ng katawan mo sa bawat maingat na pagpili simula ngayon. Bago ka umalis, gusto kong iwan sa iyo ang ilang huling paalala na tunay na makakapagbago ng iyong gabi at kalusugan pagkatapos ng 60. Kung ang natutunan mo hanggang ngayon ay nagbukas ng iyong mga mata, mag-drop ng maya sa comments dahil dito ka magsisimulang kumilos. Una, mag-comment sa ibaba at sabihin sa amin kung saan ka nanonood, bansa at lungsod mo. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang naabot ng mensaheng ito at makipag-ugnayan sa lahat ng seryoso sa pagprotekta ng kanilang kalusugan. Sunod, kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ay click ang thumbs up. Ang bawat like ay tumutulong para maabot ang payo na ito sa ibang seniors na maaaring nakakaranas pa rin ng mahina o ginugulantang tulog, problema sa puso, o hindi komportableng digestion nang hindi nila alam ang dahilan. At ang pinakamahalaga, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ang channel na ito ay nariyan upang tulungan kang mamuhay ng mas mabuti, matulog ng mas mahimbing, at maramdaman ang lakas ng natural. Ang bawat video ay maingat na dinisenyo para sa mga taong higit sa 60, tulad mo, na gusto ng kontrol sa kanilang kalusugan at iwasan ang tahimik, may iwasang problema. Ngayon, gusto kong mag-reflect ka sa isang simpleng katotohanan. Ang kinakain mo sa gabi pagkatapos ng 60 ay direktang tumutukoy sa kung paano ka magigising bukas. Bawat pampalasa, bawat pagkain, bawat gawi ay mahalaga. Ang sili, paminta, bawang, luya, at cayenne na tinalakay natin, hindi lang sila simpleng pampalasa. Sila ay mga trigger na tahimik na sumisira sa tulog mo, puso, at digestion gabi-gabi. Iwasan sila sa gabi, at magsisimulang pasalamatan ka ng katawan mo halos agad-agad. Sa wakas, sabihin sa akin sa comments, aling pampalasa ang pinakanagulat sa iyo? Sili ba, paminta, bawang, luya, o cayenne? Ang sagot mo ay makakatulong sa iba na matuto at gumawa ng mas mabuting pagpili. Tandaan, pagkatapos ng 60, hindi pa huli ang lahat upang kontrolin ang iyong kalusugan. Ang maliliit na pagbabago sa iyong pagkain ngayong gabi ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa tulog, enerhiya, at pangkalahatang kalusugan bukas. Ito ang iyong katawan, kalusugan, at responsibilidad. Protektahan ito, pahalagahan ito, at bigyan ng pahinga na nararapat sa kanya. Manatiling malusog. Manatiling matalino. Manatiling consistent. At tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito.
Ang gintong sustansya ay narito sa bawat hakbang kasama mo.